Alam mo ba na dati, ang sakit na diabetes ay itinuturing na tiyak na hatol ng kamatayan? Bago pa matuklasan ang insulin, ang mga taong may type 1 diabetes ay unti-unting pinapatay ng sarili nilang katawan, ngunit isang grupo ng mga siyentipiko ang nakahanap ng lunas, isang tuklas na literal na bumuhay sa milyon-milyon. Ito ang kwento ng insulin, ang himalang nagligtas sa sangkatauhan. Noong unang bahagi ng 1900s, ang mga taong may diabetes ay halos walang pag-asa, walang gamot, walang insulin. Ang tanging paraan para mabuhay ng kaunti ay ang gutom na dieta. Binabawasan ang pagkain hanggang halos mawalan ng lakas ang katawan. Marami ang namamatay sa labis na panghihina, para bang unti-unting pinapatay ng mismong dugo nila ang kanilang sarili. Noong 1921 sa University of Toronto, may batang surgeon na nagngangalang Dr. Frederick Banting. Isang gabi, habang nagbabasa ng lumang medical paper, may ideya siyang pumasok sa isip niya. Paano kung makuha natin mula sa pankreas ng hayop ang substansyang kumukontrol sa asukal sa dugo? Tinawag niya itong internal secretion. Nakalaon ay makikilala bilang insulin, kasama ang kanyang estudyanteng si Charles Best. Nagsimula silang mag-eksperimento sa mga aso sa laboratorio. Maraming beses silang nabigo, ngunit hindi sila tumigil. Hanggang sa isang araw, noong Hulyo 1921, matapos alisin ang pankreas ng isang aso at pagkatapos ay binigyan ito ng kanilang extract, nakita nilang bumaba ang asukal sa dugo ng hayop. Buhay pa rin ito. Sa unang pagkakataon, napatunayan nila may substansya sa pankreas na kayang kontrolin ang diabetes. Tinawag nila itong insulin, mula sa Latin na insula, ibig sabihin ay island, dahil galing ito sa islet cells ng pankreas. Noong Enero 1922, sinubukan nila ang insulin sa unang pasyente, isang 14 anyos na batang lalaki na si Leonard Thompson, na halos naghihingalo na dahil sa diabetes. Matapos ang unang injection, bumaba ang kanyang blood sugar at ilang araw lang, unti-unti siyang lumakas. Mula sa bingit ng kamatayan, muling bumalik sa buhay si Leonard. Isang milagro ng siyensya ang naganap. Kasama sa tagumpay sina James Collip at J.J.R. MacLeod na tumulong i-purify at gawing ligtas ang insulin para sa tao. Noong 1923, ginawaran sina Banting at MacLeod ng Nobel Prize in Medicine. Ngunit nagkaroon ng alitan sa kredito. Ibinahagi ni Banting ang kanyang premyo kay Best, habang ibinigay ni MacLeod ang kanyang bahagi kay Collip. Kahit may konting tensyon, isa lang ang malinaw. Ang tuklas na ito ay nagligtas ng milyon-milyong buhay sa buong mundo. Mula sa simpleng ideya sa isang maliit na laboratorio sa Toronto, nagsimula ang revolusyon sa medisina. Ngayon milyon-milyon ang nabubuhay ng normal dahil sa insulin. Isang paalala na minsan, ang himala ay hindi laging biglaan. Minsan, ito'y bunga ng dedikasyon, sakripisyo, at malasakit ng mga taong handang tumulong sa iba.